Ka-Express, magandang balita para sa Gilas, Pilipinas at sa mga pambansang fans ng basketball. Ang status ni Kai Sotto ay patuloy na nagpapakita ng signs ng pagiging fully healthy at ready para sa paparating na FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers laban ng New Zealand at Australia. Sa nakaraan, malaki ang naging impact ni Kai sa Gilas laban sa New Zealand sa kanyang 19 points, 10 rebounds and 7 assists. Nakatulong ito para sa makasaysayang 93-89 win na nagpabasag sa tagal ng pagkatalo ng Gilas laban sa Tall Blacks. At ayon sa mga pinakahuling ulat, bagaman may mga adjustments sa schedule ng training camp dahil sa availability ng iba't ibang players, kabilang ang mga probables mula sa PBA at sa international commitments, ang coaching staff ni Coach Tim ay umaasang mabibigyan ng sapat na preparasyon ng roster bago ang mga games. May 10-day build-up na nakatakda para sa Gilas bago ang dalawang critical games sa Asian Qualifiers, isang hakbang na posibleng magbigay ng mas maayos na pagkakabuo para sa team kahit medyo limitado lang ang oras para sa camp. At kung sakaling makalaro si Kai, tiyak na malaki ang may ambag niya sa depensa at sa interior game ng Gilas laban sa New Zealand. Isang opponent na historically competitive at di dapat ipagwalang bahala ng kupunan. Pero kahit wala si Kai sa lineup, may chance pa rin ang Gilas na manalo, lalo na't may veteran leadership ang squad, balanced scoring options at experience mula sa mga high-pressure international games. Ang rank ng Gilas at ang kakayahan ng coaching staff na mag-adjust sa mga critical na hamon ay magiging susi sa kanilang performance regardless kung present si Kai o hindi. At sa puntong ito, ang kinabibilangan ng lineup ni Kai ay posibleng magdagdag ng edge pero hindi eksklusibo ang panalo doon. Ang Gilas ay may sapat na talento at karanasan upang labanan at posibleng talunin ang New Zealand sa darating na qualifiers. At patuloy ang pagtingin ng mga fans at ng SBPs sa official na updates ng final lineup para sa paparating na FIBA window. At diretsong linaw para sa mga Gilas Pilipinas fans, sa ngayon walang official na announcement mula sa SBP o kay Coach Tim Cone na nagsasabing hindi maglalaro si Kai laban sa New Zealand sa paparating na FIBA window. Ang malinaw lang, si Kai ay fully healthy na, aktibong naglalaro sa Japan B-League at walang iniulat na injury restriction matapos ang kanyang pagbabalik sa competitive action. Ang lumalabas na mga ulat ay hindi tungkol sa kalusugan, kundi sa availability sa training camp. At dahil sa kanyang commitment sa Koshigaya Alphas, inaasang hindi makaka-attend si Kai sa full Gilas training camp, lalo na sa unang bahagi ng preparasyon. At ito ang naging ugat ng pangamba ng ilang fans, pero mahalagang tandaan, training camp absence ay hindi automatikong disqualification sa actual games. At sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, malinaw na may flexibility pagdating sa key players, lalo na sa mga big man na may international experience. Si Kai bilang 7'3" Gilas anchor ay may malinaw na role, rim protection, interior scoring, rebounding at playmaking mula high post at hindi ito bagong sistema para sa kanya at maraming bahagi ng playbook ang familiar na sa kanyang galaw. Kung pagbabasihan ang nakaraang windows, may precedent na ang Gilas sa late arrival players na diretso isinama sa final roster dahil sa positional value at readiness. So dito pumapasok ang sitwasyon ni Kai. Kung makakasabay siya kahit sa limited practices, posibleng sapat na yun para maisama siya sa rotation kontra New Zealand. Sa puntong ito, ang official na estado ay simple, healthy si Kai, wala pang ruling na out siya at bukas pa ang pinto para sa kanyang paglahok. Ang desisyon ay nakasalalay sa final evaluation ng coaching staff, hindi sa social media noise. Para sa Gilas, malinaw ang priority, ihanda ang pinakamalakas na posibleng lineup, may Kai Sotto man o wala, habang hinihintay ang final na confirmation sa mga susunod na araw. So habang hinihintay pa ang final decision para sa lineup, malinaw sa Gilas coaching staff na ang laban kontra New Zealand ay hindi nakaangkla lamang sa presensya ni Kai. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, ang paghahanda ay nakatuon sa collective execution, defensive discipline, ball movement at matchup management, lalo na laban sa isang physical at structured na kupunan tulad ng Tall Blacks. Kung makakalaro si Kai, agad ito binabago ang dynamics ng laro. Ang kanyang 7'3" frame ay nagbibigay ng natural deterrent sa paint, mas maayos na defensive rebounding at options sa half-court sets na historically naging problema ng Gilas laban sa mga Oceania teams.
At hindi rin dapat maliitin ang kanyang playmaking ability mula sa high post, isang aspeto na nagbibigay espasyo sa mga shooters at slashers. At eto ang dahilan kung bakit itinuturing si Kai bilang system multiplier, hindi lang scorer. Pero kung hindi man siya makasama, may nakahandang adjustments ang Gilas. Ang emphasis ay lilipat sa speed, spacing at perimeter defense gamit ang mas mobile lineups para labanan ang physicality ng New Zealand. Ang coaching staff ay inaasahang mag-rely sa veteran decision-making, quick rotations at situational matchups upang manatiling competitive sa loob ng 40 minutes. Mahalagang punto rin ang recent history. Napatunayan na ng Gilas na kaya nito makipagsabayan sa New Zealand kapag tama ang execution at tempo control. Hindi ito simpleng talent matchup. Ito ay discipline versus discipline at preparation ang magiging deciding factor. Sa ngayon, malinaw ang strategic picture. Mas malaki ang margin of error kung may Kai, pero hindi sarado ang pinto ng panalo kung wala siya. Ang tunay na laban ay kung sino ang mas handa, mas cohesive at mas composed sa crunch time. Ang huling desisyon sa rooster ay naasang lalabas sa mga susunod na araw. Hanggang doon, ang mensahe ng Gilas ay malinaw. Handa ang kupunan anumang kombinasyon ng lineup ang itakda. While sa kabuuan, malinaw ang sitwasyon ng Gilas, papasok sa laban kontra New Zealand, walang dahilan para magpanik, at lalong walang basihan para magsara ng pinto sa tsansa ng panalo. Si Kai ay fully healthy, aktibong naglalaro sa Japan B-League at walang official na pahayag na nagsasabing hindi siya makakalaro sa actual games. Ang tanging usapin ay ang limitadong oras sa training camp na hindi na bago sa international basketball. Para sa coaching staff ni Coach Tim, malinaw na ang desisyon ay magiging basketball-based, hindi emotion-based. Kung makakasama si Kai, even with limited practices, malaki ang idagdag niya sa interior defense, rebounding at overall structure ng Gilas laban sa isang physical na kupunan tulad ng Tall Blacks. Ang kanyang presensya ay magbibigay ng natural advantage na hindi kayang tumbasan ng simpleng adjustments lang. Pero mahalaga ring tandaan, hindi one-man team ang Gilas. Kung sakaling hindi pa siya maisama, may malinaw na game plan na nakahanda, mas mabilis na rotations, mas agresibong perimeter defense at collective execution para manatiling competitive. Sa ganitong laban, hindi lang taas o laki ang laban, kundi disiplina, composure at tamang decision-making sa crunch time. So sa ngayon, ang pinakamahalagang takeaway para sa mga fans ay ito, wala pang final ruling, bukas pa ang lahat ng possibility. Hanggat walang official na konfirmasyon mula sa SVP o kay Coach Tim Cone, mananatiling buhay ang tsansa ni Kai na makalaro. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.